morning po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at sa ating pagsisimula, umawit muna tayo ng isang awit. Ang sabi niya dito ay God answers prayer. Amen. God answers prayer. Yes, simulan natin to. Have you ever talked to God above? Tell Him that you need a friend to love. Praying Jesus believing that God answer prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows and you know will always hear, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone with Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thought. Yun na lofty mountains peak. He's there in a meadow by the streams. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. Be true, you'll be strong because He walked with you. By His faithfulness He'll change you to. God answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't need to pray out loud. He knows your thoughts. Amen. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. Hindi masamang umiyak paminsan-minsan sa Panginoon. At kapag tayo ay napupuspos at nararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon, ay meron talagang mga ganoon na reaction. At noong panahon na merong pinagdadaanan din si Hannah, sa Bible yan, yung asawa ni Elkanah, ang pinagdadaanan ni Hannah ay hindi siya magkaanak, at yun yung bumabagabag, at yun yung hindi magandang sitwasyon sa kanya. At noong nanalangin siya sa Panginoon, talagang ibinuhos niya lahat. Umiyak siya sa Panginoon, talagang naniwala siya, nanalig siya sa Panginoon. At after nun, nung pagkatapos ng nanalangin, umuwi na siya at panatag na siya. Habang hinihintay niya yung kasagutan ng Panginoon sa kanyang prayer, ay naging panatag na siya. Yun yung reaksyon ng isang tao na nanalangin na may pananampalataya sa ating Panginoon. At naglaon nga, nagkaanak siya, pinangalanan niya itong Samuel. At yun yung kasagutan ng Diyos sa panalangin ni Hannah. No? At tayo rin, may mga kanya-kanya din tayong mga prayers. Amen po ba? May mga kanya-kanya din tayong mga hinihiling sa ating Panginoon. At ano yung reaksyon natin kapag tayo ay nananalangin? Tayo ba ay sumasampalataya na ang Diyos ay tutugon sa ating mga dalangin? At ang Diyos ay may layunin sa bawat sitwasyon na ating pinagdadaanan. Purihin ang Panginoon at sa araw na ito, muli tayong magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Babati muna ako. Good morning kay Pastor June Garcia ng aking kumpare. Morning pare. At kay Sister Eileen, ayan, na laging nakasubaybay.
Naimbag na bigat yung aming kakabsat at gayon na rin sa ating kapatid na Jess. Sinishare niya din yung ating live, nakakatuwa. Purihin ang Panginoon. At kay Jermaine, hi Jermaine, kumusta ka dyan? Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nung nakaraan ay natalakay na natin yung Gawa chapter 12, verse 1 to 5. Pero babasahin ko na lang din. Gawa chapter 12, verse 1 to 5. At isusunod natin yung Gawa chapter 12 verse 6. Pababa na ito. Ito yung magandang kwento na kung saan ang mga mananampalataya ay merong pinagdadaanan na masasabi nating hindi magandang sitwasyon. Pero maganda yung kanilang naging tugon dito. Hindi sila agad pumunta sa barangay, nagpa-blatter, hindi ganon. Una silang lumapit sa ating Panginoon. Gawa chapter 12 verse 1. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago ang kapatid ni Juan. So usually yan na nangyari noon, sa mga pag-uusig ay andyan yung pagpupugot ng ulo. Nang makita niya ang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito ng pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro samantala siya'y taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Ang church noon ay dumaranas ng pag-uusig, pinapatay si Santiago, at ngayon naman ay balak na isunod itong si Pedro. At ang naging tugon nga dito ng mga kapatid ay taimtim sila na nananalangin. Now, puntahan na natin yung kalagayan ni Pedro at kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay sa loob ng kulungan. Verse 6, Gawa chapter 12 verse 6. Gabi noon si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap na pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap kay Herodes sa bayan kinabukasan. No? Gaano kahirap yung sitwasyon ni Pedro dito. Natutulog siya, nakatanikala na siya, dati kadena na, no? May mga kadena sa kanyang kamay, no? Sa kanyang paa marahil. At maraming mga bantay. Maging sa kanyang katabi mismo ay meron pa ring bantay. Sa labas ng kulungan ay may bantay. Sa pinaka-main gate ng kulungan meron pa ring bantay. So, nandoon sa sitwasyon na talagang napakahirap. At hindi natin alam kung paano tayo kung tayo yung nasa sitwasyon na yon. At may mga sitwasyon din naman sa mga buhay natin na kung saan ay ang hirap. Minsan may mga pastor din na tumitigil sa ministry at nakatalayan sa Google Chrome, no, na napakaraming mga naglilingkod sa Diyos na umaalis sa ministry dahil sa mga hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa buhay. May mga Christian na hindi na nag-church, hindi na nakakaalalang dumulog sa Panginoon dahil sa hirap ng sitwasyon. Now, kapag tayo ay nasa mga matitinding sitwasyon, ganito, mga mahirap na sitwasyon, bilang mga lingkod ng Panginoon, what would be our reaction? What will be our action? Ano yung gagawin natin? Dito, ang mga kapatid ay taimtim na nananalangin habang nakakulong itong si Pedro. So, kung titignan natin dyan, napaka-imposible kasi dito, makakatakas dito si Pedro. Pero tingin nyo pa lang, kita nyo naman dyan sa verse 6, gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Napaka-imposible na makakatakas ang isang bilanggo pag ganyan. No? Talagang maximum cell siya. Talagang matindi yung pagbabantay. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Ito na marahil yung sagot
ng dalangin ng mga kapatid para kay Pedro. Ang Diyos ay kumilos, nagpadala ng anghel. At ito, anong ginawa ng anghel? Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka dali, uwi ka ng anghel. Pagdakay nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. No? Matindi yan, walang susi-susi. Nalaglag na lang yung tanikala sa kanyang kamay. Verse 8. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ito yung matindi. Hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. So habang inuutosan siya ng anghel, sunod naman siya ng sunod. At hindi niya mawari kung ito ba ay totoo o kung ito ba ay panaginip lang. At verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay, nakarating sila sa pintong bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang bumukas, matindi na naman. Ito'y kusang bumukas at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. So yung mga pangyayari na yun, kung ikaw yung nasa sitwasyon, talagang ano ba ito? Panaginip ba ito? O totoo ito? Kaya sa buhay natin minsan may mga pangyayari na ganyan. Nakala natin panaginip. Para yung mga nakakapunta sa ibang bansa sa mga OFW na totoo ba talaga to? O panaginip lang. Nung kami po ay nasa sa quarantine facility kasi from Pilipinas na COVID-19 pa noon. Kasagsagan. At andun kami sa quarantine facility na ganyan. At isa lang yun sa isang room, mag-isa mo lang talaga doon for 14 days. At nakatingin ako doon na nasa Taiwan na ako, nakatingin ako sa kasi ang nakikita ko na noon, bintana saka yung bundok, nakita ko. At talagang totoo ba to? Nasa Taiwan na ba talaga ako? First time kasing mag-ibang bansa. At purihin ng Panginoon, may mga sitwasyon na gano'n, na parang, panaginip ba to? Pero kapag ang Diyos ang kumilos, totoo yan. Totoo yan. 11. Naliwanagan ni Pedro ang pangyayari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. So, diyan na siya naniwala. Totoo pala, Panginoon. Totoo pala na ako ay niligtas mo. No? Totoo pala na meron akong nakitang anghel na tanggal yung mga tanikala sa kamay ko. Nagbukas yung pinto. Totoo pala yun, Panginoon. Nakita niya yung kung gaano kumilos ang Panginoon. Good morning, Sister Olivia. Patuloy po tayo. Verse 13. Si Pedro'y kumatok. Sige, balik tayo sa 12. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. So itong si Pedro, alam niya na kung nasaan yung mga kapatid at kung ano yung kanilang kanilang ginagawa. Kasi usual yan na kapag merong mga mahihirap na sitwasyon, o kaya actually natural na sa kanila yan kahit hindi mahirap yung sitwasyon, na everyday ay nagkakatipon talaga sila. Nagsasama-sama bilang magkakapatid, pagpipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Napaka-normal yan. Walang tinatamad na Kristiyano on that time na pumunta doon sa gawain. 13. Si Pedro'y kumakatok sa pinto, lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Roda. Tinignan niya kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. So ito namang si Roda na narinig niya na may kumakatok. May kumakatok. Sino yan? At nung narinig niya, si Pedro ito, or nabosesan niya siguro, ay si Pedro yun. At hindi niya na alam niya yung taranta minsan. At talagang sa sobrang tuwa niya, sige. At pumunta na siya dun sa mga kanyang mga kasama. Andyan si Pedro, nasa labas si Pedro. At anong sagot nila? 15. Nahihibang ka ba? Sabi nila, ngunit ipinilit niyang naroroon nga, kaya't ang sabi nila, baka anghel niya iyon. No?
Ito naman yung isang nakakalungkot dito, na sila ay pray ng pray para kay Pedro, at noong andyan na yung kasagutan, ay hindi din sila makapaniwala. Ituloy pa natin, 16. Patuloy namang tumutok-tok si Pedro, binuksan nilang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Abay, maniwala ka na. Nakita na no? Nakita mo na. Kaya, purihin ng Panginoon. 17. Sinenyasan niya silang tumahimik, saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. So, nagkwento na ngayon si Pedro kung ano yung nangyari sa kanya, bakit siya nakatakas. No? At sabihin niyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi niya. Pagkatapos umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. So, kinaumagahan, gulong-gulo ng mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan ay ipinasayasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos bumaba si Herodes sa Cesarea, buhat sa Judea at nanatili roon. At yung mga bantay ay wala din silang maipaliwanag kung ano talaga yung nangyari diyan. Kaya, at siyempre marahil itong namang si Herodes ay hindi naman naniniwala sa himala. No? Hindi naman siya naniniwala na nakatakas si Pedro, na wala siyang kasabwat dito sa loob ng kulungan. Baka meron siyang kasabwat dyan. Hindi maniwala. No? At kung babalikan naman natin, ang leading na ng Panginoon kay Pedro ay tumakas na. At ang napakaganda dyan, makikita natin yung mabuting ginawa talaga ng Panginoon na siya ay may layunin sa bawat pangyayari sa buhay. Good morning, Ninang Maricel. Naka-join na ngayon si Ninang Maricel. Ninang ko po yan sa taga Villa Remedios po. Purihin ng Panginoon. At ano nga ba ang gagawin natin kapag tayo nasa mga ganitong sitwasyon? No, mga mahirap na sitwasyon. Walang ibang itinuturo ang Biblia kundi dumulog sa Panginoon. Kaya sa mga lingkod ng Diyos na merong mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, wala kayong ibang uunahin, mga kapatid, kundi ang dumulog at manalangin sa ating Panginoon. Merong laging magandang layunin dyan ng Panginoon. Hindi naman ipapahintulot ng Panginoon na may mga ganitong sitwasyon tapos pababayaan ka ng Diyos. Hindi po. Ang lingkod ng Panginoon ay laging ginagabayan yan ng Diyos. Meron pang isang pangyayari, ganito rin siya, na kung saan ay nakulong din. Akyat tayo sa Gawa chapter 16. Gawa chapter 16 verse 16. Mga kapatid, kita nyo to. Meron din isang kwento dito, maganda rin ito. Gawa chapter 16 verse 16 hanggang 34. Pakisulat nyo po dyan. Gawa chapter 16 verse 16 hanggang 34. Isang araw nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula. No? At malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon o yung mga boss niya dahil sa kanyang panghuhula. Sundan niya kami ni na Pablo. Habang naglalakad si na Pablo at Bernabe, nangangaral ng salita ng Panginoon, meron namang isang batang babae na inaalihan siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. At sumusunod siya. At sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Kita nyo, yung bad spirit ay kilala din, yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya, alam nyo minsan, kaya nasusubok yung, minsan sabi nila, bakit ganun nung ako'y naging Kristiyano, mas madami ang pagsubok. At kahit naman hindi ka Kristiyano, ay meron namang pagsubok talaga. Pero minsan nakikilala tayo ng masamang espiritu ng ating kaaway na tayo ay Kristiyano, no? Na ikaw ay Kristiyano, kaya sinusubukan niyang ikaw ay subukin. Kaya minsan sabi nila sa pastor, idea lang naman to, sa mga pastor daw, 10 masasamang espiritu ang sumusubok na palayasin itong si pastor sa paglilingkod. No? Ino-offera ng iba't ibang temptasyon. No? Kaya nga sabi nila, napakahalaga din talaga na ipinapanalangin din yung ating mga pastor. Yung mga nasa ministry, kita nyo minsan, kapag hindi matatag-tatag yung nasa ministry, halimbawa, ikaw yung nasa music ministry, o kung ano man yung hawak mo na ministry, no?
ay susubukin ka talaga, talagang lagi kang o-offeran ng kaaway para sa ganun ay matempt ka at hindi ka na makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya napakalaga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, anong sabi niya doon na humanda kayo at magbantay sapagkat ang dyablo na kaaway ay laging andyan, no? Nasa umali-aligid at naghahanap ng masisila. Kaya lagi tayong magbantay, no? Pakainin natin yung ating spiritual. Alam niyo kapag ka nanghihina kayo, halimbawa physically. Good morning po kay Sister Jenny Escobar. At kay Sheila May. Hi Sheila. Purihin ng Panginoon sa inyong buhay. Kapag ka mahina yung iyong katawan, halimbawa daw, bad mood ka, ang pangit ng araw na ito. Tapos pagkatapos mo daw kumain, nagbabago yung mood mo. No? Wow, it's a beautiful day. Dahil lang pala sa gutom no? Kaya nagbago yung mood. At ganoon din yung ating spiritual life, na kapag tayo ay nanghihina sa ating espiritu, madali din tayong matukso. No? Madali din tayong mahila ng kaaway. Kaya lagi nating pinapakain yung spiritual life din natin. And the Word of God, ito yung pagkain ng ating spiritual na pangangatawan. Amen po ba? Ituloy na natin. Konti na lang yung oras. At sinusundan niya, verse 18 na tayo. Sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pedro, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito. At nooy din lumabas ang Espiritu nang makita ng mga Panginoon ng bata na nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pedro at Silas. Kilaladgad sa liwasang bayan at iniharap sa mga kapangyarihan. To cut the story short ay ikinulong itong si Pedro at saka si Bernabe, no? Kita nyo, ano ba yung hindi magandang ginawa ni Pedro doon? Pinagaling niya yung batang babae na inaalihan ng bad spirit, pinalayas niya. Isang mabuting bagay, no, pinagaling niya sa tulong at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Pero ano kung ginawa ng mga tao? Hindi nila nakita yung pagpapagaling. Ang nakita pa rin nila ay ang negative side, ang masamang epekto nito sa kanila. No? Kaya minsan, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, tinutulig sa ka pa, may mga tao na hindi nila makita yung mabuti mong ginawa. At ang lagi nilang nakikita, tinitignan kung ano yung kahinaan mo. No? Ganyan talaga minsan. Pero lagi niyo pong tatandaan mga kapatid na ang Panginoon ay hindi natutulog at nakikita niya kung ano yung mabuting bagay na ginagawa mo. Purihin ng Panginoon. Huwag kayong magsawa, huwag kayong magpa-apekto sa mga kung ano yung sasabihin ng ibang tao dahil gawayan ng kaaway. Na sila ay tinitep din ng kaaway, binubulungan din ng kaaway para ikaw ay usigin. Para ikaw ay pagsalitaan ng hindi maganda, para ikaw ay siraan. Hindi sila yon. Mga bad spirit yon. At ipanalangin natin sila na lumayas din yung mga masasamang spirit. Huwag namang pumunta ka sa harap nila at in Jesus name lumayas. Bad spirit. Ipanalangin natin sa ating mga personal life na mabuksan din yung kanilang paningin at makita nila yung mga mabubuting bagay na ginagawa mo at sumunod din sila. Amen po ba? Na kahit hindi maganda yung sitwasyon, hindi maganda, hindi mabuti yung mga sinasabi ng ibang tao ay ikaw naman ay manatili kang manindigan sa salita ng Panginoon. Ito yung tinuturo ng Panginoon, ito yung dapat kong gawin. Kung nakikita mo na makakabuti yan sa iyo at nakalulugod yan sa Panginoon, sige, magpatuloy ka. No? At kapos na yung ating oras at tinala na tayo ng Panginoon doon. So bukas na natin ulit titignan yan kung paano iniligtas ng Panginoon yan si Pedro. Pumunta pa tayo at saka si Bern. Sige, tuloy na nga lang natin dito. At to cut the story short, nakulong sila nang maghahating gabi na si Pablo, si Pablo at saka si Silas. Hindi pala si Bernabe. No? Si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. No? Kaya kung titingnan ninyo dyan, hindi sila magandang sitwasyon, pero dahil sila ay lingkod ng Panginoon, nananalangin sila at nagpupuri sila sa Panginoon. Mga kapatid, kung ano man yung sitwasyon natin ngayon na pinagdadaanan, nahihirapan man tayo, ang reaksyon dapat ng isang lingkod ng Panginoon ay nananalangin at nagpupuri pa rin sa ating Panginoon.
Di kaginsa-ginsay, lumindol ng napakalakas, anupat nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay, bilangguan, at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot niya ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay. Kasi panigurado yan, kapag nakatakas yung mga bilanggo, papatayin din siya. Ngunit sumigaw si Pedro, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harap ni na Pablo at Silas. Inilabas nila ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Mga kapatid, nung nakita nitong bantay na ito, yung pananampalataya nila Pablo at Silas, na kahit na mahirap yung sitwasyon nila, nanatili sila sa kanilang paninindigan sa Panginoon. Nagtanong itong tao na ito, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. 32. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng kanyang nasa bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat siya'y natutong sumampalataya sa Diyos. Nakita niyo yung layunin doon ng Panginoon, mga kapatid, na kahit na mahirap yung sitwasyon, na natiling panatag si Pablo at saka si Silas, no, nagpupuri sila sa Panginoon. At may nangyari dyan na napakaganda, nabuksan, no? Na nagkaroon ng, ano bang nangyari dyan? Natanggal yung kanilang mga tanikala, no? Ngunit hindi sila tumakas on the time. At yung bilanggo ay nagkaroon ng ano dyan, yung layunin ng Panginoon dyan, yung tagabantay sa mga bilanggo at yung kanyang pamilya ay naliwanagan sila. No? Galak na galak sila sapagkat sumampalataya sila sa Panginoon. Mga kapatid, kung may nakakakita na tayo ay nananatili sa ating pananampalataya, naninindigan tayo sa kahit na anumang sitwasyon, na ano din sila, na-encourage din sila. No? Yung mga tao sa paligid natin, naapektuhan na kahit na mahirap yung pinagdadaanan mo, nakakapagpatuloy ka pa rin. No? Hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa. Nai-inspire yung mga yung mga nakakakita sa iyo. At merong laging magandang layunin yon, tulad ng buhay ni Job noon. Saka na natin pag-usapan yun. No? Pero salamat sa Panginoon at purihin ang Diyos dahil kahit na anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan, kasama natin ang Diyos. Laging merong layunin ang Diyos. Yan yung tatandaan natin, mga kapatid. Laging merong layunin ang Diyos. At ang pangako ng Panginoon sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sasamahan ka ng Diyos. At anuman yung mga dalangin mo ngayon, naririnig yan ng Diyos. Anuman yung mga kahilingan mo ngayon, anuman yung mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon, nakikita ka ng Diyos at hindi ka iiwan ni pababayaan man ng ating Diyos. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po, Panginoon, sa maikling oras namin na pag-aaral, pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Kayo po ang mangusap sa mga kapatid na nakakarinig, Panginoon, ng mensaheng ito at kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Paalala nyo sa kanila, Panginoon, na anumang sitwasyon ay meron kang layunin at lagi mo kaming sinasamahan. Gabayin nyo kami sa araw na ito, anumang gagawin namin, Panginoon, ay kayo po nawang aming kasama at madakila ka sa lahat ng aming mga ginagawa at sa aming pamumuhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Good morning po at see you bukas 6:30 to 7 din. Salamat sa Panginoon. Kapatid na Mirna, hindi ko nabati ito kanina. Purihin ng Panginoon. Sa bawat isa sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, at lumago po tayong lahat sa salita ng Panginoon at lagi nating matatandaan na ang Panginoon ay merong magagawa. No? Sabi nga ng isang quotation, last na lang, when man work, it works. But when man pray, God works. Kapag ang tao kumikilos, meron namang nangyayari. Pero kapag ang tao nanalangin, ang Diyos na ang kikilos. Mga kapatid, humihiling din ako sa inyo, patuloy nating ipag-pray yung Church of Christ Taiwan.
at tungkol sa building na aming kinukuha at sana ay mai-provide din kasi wala pa yung pang renta natin ng deposit natin ng 2 months saka 1 month advance. So loobin ng Panginoon, may pagkaloob ito, at kung ibibigay ito sa atin ng Panginoon yung building na yon, talagang makukuha natin, at naniniwala ako na magagamit ito para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon dito sa Church of Christ Taiwan. Patuloy niyo rin po kaming panalangin, kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sa gawain na nagsisimula dito sa Church of Christ Taiwan. Purihin ng Panginoon, sa Diyos lahat ang papuri at pasasalamat. God bless po.